Basic na kalbubo yan. Kita. Pinukulan na ulit ni Kuya Ogi ng purong semento. Bago ko magpakisame, papapinturahan ko ulit itong mga ano, yung bakal. Oh, mga yung ano dito, yung mga plywood. Simulan ng magkulitan kasama si Louie TV. Good morning, eto na naman tayo at nandito na naman ako sa inyong harapan mga kapanalig para dumaldal. Welcome na naman sa panibagong vlog. Ngayon ay Webes ng umaga. Nagsisimula na nga po ulit magtrabaho si Kuya Ogi at si Buboy at ginagawa na nila yung pinakabiga mga kapanalig. Kaya tignan natin. Let's go! Naiumpisa na ni Kuya Ogi. At ito si Buboy. Bali dalawang ano yung nilalagyan niya, dalawang lalagyan. Dahil parehas ng binabanatan ni Kuya Ogi itong kaliwat kanan mga kapanalig. So kailangan dalawang semento yung nakahain sa kanya para pag dito siya pupwesto, hindi na palipat-lipat, no? Yan, talagang tinatapos ni Kuya Ogi muna yung mga kulang dito bago maglipat ng andamyo kasi mahirap naman yung pabalik-balik nga daw, kaya kailangan clear na muna lahat bago natin lipat sa kabila. Naubusan agad si Buboy ng ng halo, kaya mag-ahalo ulit siya mga kapanalig. Bali pangalawang halo yan ngayong umaga nito. Medyo nagkulang sila ng kanina ng tansya. Pero meron pa naman tayo buhangin doon na nabistay. Kaya mabilis na yan. Nagbago yung plano namin ni Kayumot. Bukas na pala kami mamalengke ng maagang maaga. No, kasi baka mamaya biglang ilipat na tong mga andamyo at baka biglang sabihin ni Kuya Ogi na kumuha ulit ng mga kawayan dahil kulang pa nga to, dahil dito nga sa gilid ay kailangan mahaba yung mga kawayan na makuha. Yan dito po. Kailangan paabutin yung kawayan hanggang doon sa taas para makapag sila ng andamyo ng maayos, makapaglagay. So kukuha pa tayo ng kawayan dito. Yeah.
Yung sa mga ganyan, kailangan patayuin nyo muna yung ano, yung simento mga kapanalig. Hindi pwede yung bibiglain nyo kasi pwedeng bumagsak. Binudburan na ni Kuya Ogi ng purong simento para mas mabilis tumigas. At meron siyang sinusukat. Para saan niya, Kuya Ogi? Titingnan ko kung parehas. Kung parehas. Yun doon sa kabila. Yan ang tinitingnan ni Kuya Ogi kung parehas ang sukat pati dito sa kabilang bintana. Oo. Parehas naman. Alright. Parehas naman pala. Ano ba yan? Nagpalit akong battery tapos lobat na naman. Saglit. Yan, inumpisahan na ulit. Pagkatapos matuyo yung unang pinatong ni Kuya Ogi. Yan, naglagay na ulit si Buboy ng simento. Para tayong reporter dito. Yan, kung ano lang nakikita ko, yun lang yung sinasabi ko. Alam nyo na yung mga kapanalig, no? Update lang tayo habang ginagawa tong bahay. Dahil si Jun lang naman ang kasama ko dito sa Team Kapanalig at siya ay busy din. Syempre bisitahin din natin ulit kung ano yung ginagawa niya para hindi lang tayo lagi nakatutok kay Kuya Ogi. Kamustahin lang natin. Yan, supportan ulit natin si Kayumot sa mga ginagawa niya dito at mukhang may ano kaya nagpupuk-puk-puk siya ron Ano yan Puntahan natin. Exercise, takbo. Akala ko nagtatamba ka. Dadayo muna ako. Ha? Natapos mo na palang ano? Okay. Hindi mo muna sinagad. Hindi mo muna sinagad ni Kayumot. Itong pag salong-salo rin pala nila ma'am yung ano dito, yung araw. Kaya kailangan may puno talagang maitanim dito sa gitna para hindi nila salong-salo yung araw. Katulad nito, wag, kung ako sa kanila, wag nila tanggalin to, no? Hindi tatanggalin. Kasi ito magiging protection nyo sa araw dito Ayan itong punong to. Kasi kung tatanggalin yan, sapong-sapo yung araw dito. Mainit din. Yung hangin, sapong-sapo din. Kaya kailangan magtanim din mga puno sa gilid. Pampatibay din yan. Pampatibay rin ng lupa yan. Presko dumayo, no? Ganun lang, pagkatapos natin doon, pagkatapos natin i-update kayo, punta lang tayo dito kay Kayumot para maiba-iba naman. Pasyal-pasyal, lakad-lakad. Ano ginagawa mo, pre? Ito yung pang pat-pat yan sa terrace. Sa terrace. Pat-pat lang ilalagay dito. Okay. Ayun pala. Ay saka mabubulok lang dyan, no? Oo nga. Ulan at init. Kaya kailangan unahin mo na ng ganyan. Pag ganito na, pwede ilagay sa loob. Oo, tama. I-stack na lang doon. Pag dito talaga, ulan, init, mabubulok lang. Kailangan unahan mo na ng Matalim ba yung gamit mo? Tama lang. Tama lang. Nakakapitan ako. Dapat yan, inahasa mo. Hindi naman tayo marunong maghasa. Hindi ko marunong maghasa. Tsaka may panghasa tayo dun Dapat kay Utol pag niya hasain. Ako nga pag naghahasa daw lalong pumupuron. Naku po, baliktad pala. Imbis talaga marunong maghasa. Kabagay. Ito matibay yung nila Ma'am Jean dito kasi meron yan lason yung mga kahoy na ibinaon nila. Yung kay paring Usili kasi, yun ang problema, hindi niya nilason.
Kaya inaakyatan agad ng mga anay. Buti ito kahit walang bantay, yung taas hindi inanay, no? Hindi, no? Sa baba, wala. Hindi akyatin talaga, may lason eh. Ayos yan. Pag naumpisa mo sa baba, wala silang way na akyatan. Kumbaga matatakot na sila. Mag-uusap-usap yan, hindi tayo pwede dito. Lipat tayo ng lugar. Doon tayo kila paring Osili. Ito ata may lason din yung kila kila Kuya Ogie. Bato rin yung pinaka niya. Bato pala yung pinaka tungtungan. Cute talaga ng kubo na yan. Baba kaya ako dito. Ito yung ginawa nilang daan nung kumukuha sila ng mga kawayan. Panoorin nyo na lang sa vlog ni Kayumot dahil nagpapaka-busy pa siya dito. Bukas na tayo mamalengke, pre. Pasyal-pasyal lang tayo. Sarap maglakad-lakad eh. Pag na-stuck tayo dun, alam niya, isa lang yung makikita nyo. At least dito kahit nakita nyo na palagi, nakakaikot-ikot naman tayo. Takbo. Ito ang vlog ko ngayon. Paikot-ikot lang, natatawa na lang din ako eh. Paikot-ikot dito. Alam ko naman gusto nyo rin naman ito mga kapanalig. Buhay probinsya. Kung ano yung nakikita nyo dito. Exercise. Tara, takbo. Mga kapanalig, yung may mga times na yun, pag palagi ako nandito, tinatamad ako mag vlog kasi sabi ko ito na naman yung ipapakita ko sa inyo, ito na naman yung vlog na mapapanood nyo. Pero dahil nga sa mga nanonood at mga views natin na umabot naman ng 10k pataas at marami din na nag-aabang, naisip ko na hindi ako kailangan tamarin at malungkot sa pag-update ng bahay dahil marami talagang nag-aabang, no? Normal yon, minsan paggising mo, uy, ito na naman yung i-update ko. Masaya ako sa part na nagagawa yung bahay, pero syempre iniisip ko rin yung ibang mga viewers natin na naghahanap ng ibang content. Pero okay lang yun, alam kong nandyan lang sila. Balik na lang po kayo pag pag nasa adventure na tayo. Yung lagi ko lang sinasabi. Nasa ngayon dito muna tayo sa bahay. Maraming salamat talaga, no? Hindi ko na alam kung ilang beses na akong nagpasalamat sa mga supporters natin, sa mga solid, no? Hindi ko na mabilang. Basta ulit-ulitin ko lang, maraming salamat po talaga. So balik tayo dito. Pagkatapos natin doon kay Kayumot, dito naman tayo sa bahay. Uy, akyat tayo sa taas. Nakita ko si Buboy, ginagawa niya na yung bintanang maliit dito. Alright. Siguro itong plywood na sahig natin, magagamit pa natin ito ng mga 1 taon, ganyan. Pero pag kailangan na talagang palitan, syempre bibigyan natin ng budget to para mapalitan. So si Buboy na ang bahala dito na maglagay ng tawag dyan, panggilid. Basic na kay Buboy yan. Kita-kita ang kubo, oh. Nakahapon ba na ikaw nang dumali dyan? Sa baba. Basic na yan kay Buboy. Balikan na lang natin siya mamaya. Talagang isang pirasong lang po talaga, no? Isang pirasong, wait lang, parang malabo. Isang pirasong hollow blocks lang po talaga yung pinatanggal ko kasi magiging alanganin na po pag dalawa. Ayan, talagang silipan lang talaga yan, as in silipan lang mga kapanalig, para dun nga sa mga bisita. Hindi ibang silip pa, baka iba naman yung nyo, iniisip nyo. Argo, uy, bababa tayo yung hagdan. Basta pag sa araw na nararamdaman mo na parang pinanghinaan at tinatamad ka sa mga bagay na ginagawa mo, mga kapanalig, dapat matuto kang ibahin yung mood mo para masiganahan ka sa araw-araw na ginagawa mo. Parang ganun lang. Kilos.
Kasi pag hindi ka nakakilos, nakasta ka lang sa isang lugar, kunyari doon nga sa kubo, minsan uupo ka lang doon tapos titignan mo kung ano yung mga ginagawa dito. Lalo kang tatama rin eh, hindi ka tulad pag kumilos ka at pinagpawisan ka, mas gaganahan kang dumaldal, mas gaganahan kang magtrabaho, mas gaganahan kang mag-vlog, diba? Sa pag-update dito ng bahay mga kapanalig, minsan marami akong nakukwento ko na, marami akong nasasabi na napaulit-ulit, no? Hindi talaga maiiwasan kasi dito nga lang tayo umiikot eh. Dito lang umiikot ang vlog natin. Kaya pagpasensyaan nyo na. Araw-araw naman may mga bago tayong nakikita, may mga bagong natatapos. Ayun naman ang mahalaga dun eh, yung nakikita nyo kung ano na yung improvement nung bahay. Minsan nga kahit hindi na ako magsalita, ituto ko na lang yan basta makita nyo, di ba? Pero syempre hindi naman pwede ganun na hindi tayo magsalita, na puro tutok na lang tayo. Kailangan dumaldal pa rin ako at magkwento sa inyo, dahil baka mainip naman kayo ng todo pag palaging nakaganyan lang, nakatutok lang, di ba? Pero alam ko panonoorin nyo pa rin naman yan. Marami din excited sa sa mga pagbabago dito sa bahay ko eh. Pinukulan na ulit ni Kuya Ogie ng purong semento para mas mabilis tumigas, hindi malaglag. Alright. Yan talagang diskarte pag gusto mong matuyo agad yung yung semento. Lagyan mo ng puro. Budbura ng puro. Akyat muna tayo dito sa taas. Yan ang sikreto kaya hindi ako inaatake ng gout dito. Biruin mo, kahit hindi ka nag-exercise, bumaba ka lang dyan araw-araw, yung parang wala, yung mawala sa isip mo na nakapag-exercise ka na pala. Kasi sa maghapon, pag pabalik-balik ka na ganun, paakyat, diba, na-exercise na yung tuhod mo, yung paa mo. Kaya hindi tayo natake ng gout eh. Kaya pag nandito talaga ako, sarap din sa pakiramdam. Pag siya nabotas, alam niya na, madalas tayo atakihin doon ng gout. Lagi lang tayo nakahiga doon eh, halos no? Hingal ah. So ang update tungkol sa ating mason, feeling ko hindi na talaga kumuha si Kuya Ogie ng ng mga kasama niya, kasi sabi ko sa kanya siya na magdesisyon kung sino yung gusto niya makuha na partner sa pagmamason. Eh sabi niya nga, 'di ba, nung nakaraan sabi yung bayaw, kaso nga lang wala dyan. So wala na siyang hinanap na kasama. Ibig sabihin, pang inaako niya na yung trabaho talaga na siya mag-isa dyan. Kayang-kaya niya naman eh. Kung ako, gusto ko talagang may katulong siya or dalawa sila, dahil yun naman talaga ang plano nung una pa nga lang. Si Kuya Terry nga biglang umatras dahil nalulula na sa mataas na lugar. Dahil itong ating bahay, mataas na part yung kailangan palitadahan, 'di ba? Bago tayo makarating sa baba. Gumagawa nga ng isang buong bahay yan, sabi ko nga, 'di ba? Si Kuya Ogie tsaka si Buboy. So sa tingin ko kaya na nila yan. Pero kung meron siyang makukuha, walang problema. Gusto nga natin yun para mas mapabilis. Pero itong kilos ni Kuya Ogie kasi mga kapanalig, parang nagchichismis lang, no? Yung kilos kasi ni Kuya Ogie sa isang araw parang katumbas na ng 2 mason eh. Ang tulin niya. Pero paano pa kaya kung dalawa sila, mas mabilis sana, 'di ba? So wala naman tayong makuha. Mas maganda kasi pag pag kukuha tayo ng mason, maganda yung magkaano sila. Kung magkakilala o magkasundo, 'di ba, para nagkakaroon sila ng komunikasyon kung ano yung dapat mas magandang gawin. Mahirap naman yung ako yung basta-basta kukuha, 'di ba? At saka wala naman tayong ganong alam na mga mason na dito, kasi yung mga kakilala natin may kanya-kanya ng trabaho. 'Di ba sila tatay at si Tatay Cesar merong bagong project. 'Di ba? Si Kuya Luni nagmamason din yan pero nagtatrabaho nga dun sa kabila. Halos lahat meron ng trabaho.
So nakadepende na lang talaga kay Kuya Ogie kung kukuha pa siya ng kasama, dahil syempre taga dito siya, marami siyang kilala na magmamason. Pero kung wala siyang kukunin, automatic kaya niya na yan, no? Sinabihan ko na naman siya. Sa pagpapagawa kasi ng bahay, mga kapanalig, akala mo makakatipid ka pag isa lang yung mason mo na nakuha, tapos isang labor. Akala mo kasi syempre isa lang yung sasahuran mo o dalawa kasama na yung labor. Pero hindi pala, kasi kung mabagal-bagal yung mason na nakuha mo, tapos ilang araw din naabutin yung pagpapagawa, ibig sabihin ganun din yung gagasusin mo. Kung marami kayong mason na nakuha, dalawa o tatlo, mas mabilis yung trabaho, ganun lang din yung konsumo nung sasahurin, 'di ba? Itong si Kuya Ogie, yun nga, yung katumbas ng kilos niya dalawa ng mason, kaya maswerte na rin tayo, no? Nakadepende na lang talaga sa kanya kung kukuha pa siya ng isang kasama. Yan na, malapit na mag-ukit, mga kapanalig. Malapit na ukitan yung mga gilid para mas makita na natin yung forma ng ating biga. So naglalatag na si Kuya Ogie ng sako doon para yung mga malalaglag na semento ay magagamit pa, hindi masasayang. Yan o, sige rin lang. Ukitan na yan, ukitan. Yan, ito yung unang ukitan dyan, mga kapanalig, kasi naabot na yung pinakatansi, yung pinakataas na kailangan, o lapad I mean. Bisitahin naman natin si Buboy. Tingnan natin kung nadali niya ng malupit yung kantuan ng bintana natin na cute. Yan ang bintana natin na cute dito sa taas. You know, siniseryoso mo na yan, pre. Mahirap babaw, no? So, kayang-kaya ni Buboy yan. Lit. Mahirap pakulan na. Pag pinalagyan natin ng pinakasalamin yan, syempre yung nabubuksan din kahit isahan lang, pag ganun, para pasok din yung hangin. Bago ko magpakisame, papapinturahan ko ulit itong mga yung bakal, no? Kasi yung iba medyo kinalawang na, kailangan lasunin na siguro. Pero dalawang patong naman to, kaso nga lang hindi namin napinturahan ng maayos dahil nakasabit kami dati. Ang hirap. Pero ngayon na medyo tuloy. Ngayon na abot na natin, pwede natin pinturahan para hindi siya kakalawangin. Yung ibang part kasi kinakalawang, no? Yung lalo na yung mga may duktong na tawag dyan, and yung mga winelding, kailangan malason siya. Abot naman abot naman kahit pa paano, lasunin lang tapos pinturahan natin ng pintura para hindi agad-agad kinakalawang. Kaya katulad nitong mga duktungan na to, kinakalawang siya. Pati yan, yun lalo na yun, wala pa kasing kisame, kaya inaabot talaga sila ng tubig, lalo na pag umuulan, malakas din, naanggihan sila. Ito, kailangan malason para hindi magtuloy-tuloy.
Kailangan siguro dito bago pinturahan, turko, no? Lasunin ng turko, tapos abot naman to ng kayang-kaya na yan. Maglalagay lang tayo ng stick, tapos roller o brush. Yan, kaya na natin lahat maabot yan. Matagal pa naman tayo magkikisam kaya mapipinturahan pa halos lahat. Dito din abot pa rin yan, no? May mga ibon na talaga, oh. Hoy! Umangat na yung dito, yung mga plywood. Okay lang yan, tanggap ko yan. Umangat na siya. Okay lang yan, papalitan na lang natin. Sabi ko nga, magagamit pa natin to ng mga kahit isang taon pa. Pero pag talagang hindi na kaya na, talagang bubukol na, palitan na natin. Ipunan ulit nung mas maganda. Break time muna mga kapanalig, no? Bali alas 10 na, so umakyat muna sila doon. Hintayin na lang natin yung pagbalik at hintayin din natin yung pag-uukit ni Kuya Ogie dito sa ating biga para makita na natin yung kagandahan itong itong pagpapalitada ng bahay dito sa gilid, no? Ay, walang kuryente. Kung kailan nag-upload walang kuryente, no ba yan? Mag-data na lang muna tayo para kahit papaano pumapasok yung mga chat, para may update pa rin tayo. At gumagalaw pa rin yung upload natin. Konti na lang yun. Habang break time, lapitan lang natin yung ginagawa ni Kuya Ogie. Yan. Ayan na po. Yung sinasabi ko mamaya, uukita na yung gilid niyan. Dahil nakuha niya na yung kapal. Pati dito sa kabila. So maghapon tapos to. Maglilipat na kami mamaya ng andamyo. Yan, oh. Tapos na ang break time. So bumalik na sila Kuya Ogie. Tingnan natin. Si Buboy nandun sa taas tulad ng dati. Siya ang nag-asikaso dun sa bintana nating napaka-cute. So pinapantay na ni Kuya Ogie yan. Tiyempo, pagabalik nila Kuya Ogie, yung mga tropa nating nag-aakot ng buhangin, nakapag-akot na rin sila. Kaya yung mga nabawas na buhangin kanina nung nagtatrabaho sila Kuya Ogie, nadagdagan, no? So meron pa tayong mga buhangin. Hindi tayo mabibitin. So time check is 10:45 nga po. Yan. Gusto ko lang pala i-shout out hindi ko alam kung na-shout out ko na to Pero ulitin natin si Rex Obtinala. Yan, maraming salamat po sa suporta ninyo, no. Ayun. Ako pa rin mag-isa dito habang titignan yung trabaho nila Kuya Jun at ni Buboy. Nakakamiss din yung mga panahon na yung wala kaming ginagawa bawat isa, yung kumbaga intindihin lang namin yung pagbablog, yung pag-adventure, yung pamamasyal, kasi ayun na yung pinaka-content namin. Nakakamiss yung panahon na yun kasi ngayon nga busy kami pare-parehas, may kanya-kanyang ginagawa ang Team Kapanalig. Hindi natin sila mauobliga na gumala, hindi natin sila mauobliga na mag-camping, na pumunta kung saan-saan, yun, mag-isla kila Kanoy. Namimiss ko yun kasi lagi lang tayo naka-focus ngayon dito pero hayaan nyo po, may mga panahon na maulit pa naman yan na magkakasama-sama ang Team Kapanalig, no? Na mag-adventure, napupunta kung saan-saan, na magkukulitan, kasama sila Utol, Kanoy, yan, si Kuya JP, si Kuya Boy, yan, sino pa ba? Si Daddy Ohms, yan, si Kagdasa, si Jumong, yung mga ngayon mga Kapanalig, no? Dadating ulit yung panahon na pag di na kami busy.
Ayun, ang dami ko ng daldal na naman at kwento. Kailangan na natin mag-outro para meron tayong pangalawang vlog ngayong araw na ito. No, mag-e-edit pa kasi ako mga kapanalig. Pamaya ko na lang papakita sa inyo yung ginagawa nila. Paulit-ulit lang naman, diba? Maraming salamat sa suporta mga kapanalig. Maraming salamat sa pagsubaybay at walang sawang panonood at walang sawa sa pagmumukha kong to. Maraming salamat po talaga sa inyo. Magkita na tayo sa next update mga kapanalig. Bye-bye. Simulan ng magkulitan kasama si Inuit TV.